ang nakakagulat na sekretong nadiskubrihan ni Arthur. Dahil kaya pala hindi gaano kumakampi ang Kingdom of Dark sa konseho dahil may iba pala silang tinatrabaho. At dito natin malalaman mga lods na matagal na palang pinaplano ng mga Ashura noon na baguhin ang dalawang kontinente upang hindi maubos sa mga lesser beings. At ang unang sight na makikita ni Arthur ay hindi lang maganda, kundi napaka-deadly pa, na kahit ang ating bida ay napawikang nakaramdam daw siya ng kawalan ng pag-asa. At ito pala ang dahilan kung bakit nagsiselos ang retainer na nakalaban ni Arthur sa site na pinaglilingkuran niya, dahil hindi lang ito maganda, kundi napaka-demeanor at napaka-sexy pa. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa past life ni Arthur, kung saan may nabasa ngang mensahe sina Gray at Nico at hindi sila makapaniwala na sila ay nakapasok. Kaya napaside eye nga itong si Nico dahil buti na lang talaga na isama pa si Gray, dahil sobrang nag-aalala pa naman sila na baka hindi ito makapasok. Habang si Cecilia naman ay napakaseryoso sa gilid at napansin na lamang ni Nico kung umiiyak ba tong dalawang kasama niya. Sagot ni Cecilia na puwing lang naman siya. Kinongratulate ni Headmaster Welbeck ang tatlo at gusto niya munang kunin ang tatlong mensahe, habang si Nico at Gray nagkakulitan dahil biglang kinuha ni Nico ang mensahe na para kay Gray at napansin na lamang ni Nico na parang iba ata ang kanyang mensahe kaysa kay Gray. Kaya sinabi ni Gray na dahil kasi ang ina-applyan ni Nico doon ay sa engineering department, kaya ibalik na sa kanyang mensahe niya. Biglang hinawakan ni Headmaster Welbeck ang braso ni Cecilia, bagay na nagpagulat kay Cecilia, at bigla na lamang niyang niyakap ang tatlo na para bang sobrang saya niya para sa tatlong bata na may tuturing niyang parang tunay na mga anak. Seryosong napatanong si Gray kung okay lang ba talaga na aalis silang tatlo sa orphanage. Pwede naman daw siyang manatili lang para makatulong kay Headmaster Welbeck. At saka, hindi naman siya magaling sa pag-aaral kagaya ni Nico at Cecilia. At isa pa, napakamahal ng paaralan na yon at tumatanda na rin ang headmaster nila. Biglang nakatikim ng pitik si Gray kaya nagtawanan sina Nico at Cecilia. At sinabi ni Headmaster Welbeck na kakalad ka rin daw niya itong si Gray papuntang academy para maipasok lang doon dahil ilang taon na daw siyang nagpalaki ng mga batang puro gulo lang ang pinapasukan. Biglang tinuro ni Gray si Nico dahil si Nico naman daw talaga ang laging nasasangkot sa gulo at nadadamay lang naman daw siya, habang si Nico naman ay nakaramdam ng betrayal. Biglang nakarinig ang tatlo ng tawa kaya nagulat na lamang sila dahil first time ever humalakhak sa tawa si Cecilia na never pa nilang nakita simula nung dumating ito sa orphanage. Kaya napauwikan na lamang si Nico na sa wakas napatawa na talaga nila si Cecilia. At sa hindi inaasahang biglang napatitig si Cecilia kay Gray at parang nagpang-abot ang kanilang mga mata at nagkatinginan sa isa't isa. Kaya napa-smile na lamang ang headmaster habang si Nico naman ay naguguluhan sa reaksyon ng dalawa matapos ang tinginan. Sinabi ni Headmaster Welbeck na mukhang dapat nila itong i-celebrate at matagal-tagal na rin hindi siya nakapag-bake ng cake, kaya magbe-bake na lamang muna siya at kagad namang sumunod si Cecilia para tulungan si Headmaster Welbeck, habang si Nico naman ay napatalon sa saya dahil nakatanggap pa sila ng acceptance letter tapos may pa-cake pa. Biglang sinabi ni Gray kay Nico na parang hindi siya sigurado. Tugon ni Nico na huwag itong magalala dahil nakokontrol naman ni Cecilia ang ki niya kaya hindi nasasabog ang cake. Napashake-shake sa ulo si Gray na sinabing hindi naman yan ang tinutukoy niya. Sobrang mahal ng academy at may ibang bata nang ipinadala si Headmaster Welbeck doon kaya naisip niya na baka papasok na lamang siya sa isa sa mga military institution doon para magkaroon ng magandang key at libre naman ang institution basta maging qualified ka. Biglang niyugyug ni Nico si Gray na sinabing hindi naman totoong edukasyon ang nandoon dahil ginagawa lang nilang mindless soldier ang mga candidates doon para lang maging tauhan ng hari. Kaya sinabi ni Nico na kung gusto talagang mabayarin ni Gray si Headmaster Welbeck, kailangan itong maging matalino at sa talino daw na meron ngayon si Gray, mas may magagawa ito using a proper education. Napatawa na lamang si Gray dahil nagdadahilan daw itong si Nico. Ang gusto lang naman talaga nitong sabihin ayaw siyang mawala at maiwan mag-isa. Kaya sinabi ni Nico, ikaw bahala. Sige pumunta ka doon, ipa-brainwash ang utak mo. Pagkatapos bumalik ang eksena sa ating bida na si Arthur Lewain na nasa himpapawid nakasakay sa likod ni Selvi. Napastretching si Arthur at bigla na lamang nagpop ang tuhod niya kaya napahawak tuloy siya.
Wika ni Selby na malapit na sila sa border at maswerte daw itong si Arthur na gumagana pa ang paa. Dahil kapag gagamit siya ng ether, madidrain talaga siya at ang knowledge naman niya sa Vivum ay sobrang layo pa kumpara sa kakayahan ng kanyang grandma. Kaya sinabi ni Arthur na tumigil ka na nga. Sobrang galing nga ng ginawa mo ngayon eh. Nawika pa ni Arthur na huwag na mag-alala si Selby dahil ang assimilated niyang katawan ay maghihilang ng kusa kaya nasa mabuting kalagayan lang siya. Biglang napatanong si Selby kung ang suspetsya ni Arthur ay tama, sigurado ba ito ang tamang oras? Considering sa state na papasukan nila. Tugon ni Arthur na kailangan talaga nilang malaman ngayon na. Sagot ni Selby na hindi nga natin alam kung saang lugar tayo magsisimula eh. Paliwanag ni Arthur na talakay nilang dalawa ni Verin ang buong kabuuan ng Darbs noong nakaraang plano ng misyon kaya medyo may idea na siya kung saan niya ito hahanapin. However, hindi niya alam kung saan sila magsisimula. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang napakatarik na pangpang na nasa gilid lang ng bato. At parang Moses nga itong si Arthur mga lods habang daladala ang kanyang tungkod na kahoy. Kinatok ng ating bida ang gilid ng bato at narealize niyang parang ito na nga yung hinahanap niya. At dapat mayroon itong secret lock o kung ano man. May biglang napansin si Selby sa ibaba at sinabi niya kay Arthur kung baka gusto nitong tingnan sa ibaba. At nagulat nga ang dalawa sa kanilang diskubrihan at napawi ka nga itong si Arthur na nakalimutan daw niyang may consider ang height ng mga dwarves. Kaya nang nahawakan ni Arthur ang bato, nandilat na lamang ang mga mata ng dalawa dahil umilaw lang naman ito at nagkaroon ng connection sa Earth Mana ni Arthur, realizing na ang susi upang mabuksan nila ito ay ang Earth Attribute Mana o maybe kailangan ng sapat na amount of mana para mabuksan at nagkatinginan na lamang ang dalawa sa isa't isa. Muling sinubukan ni Arthur na hawakan ng bato but this time naka-activate ang kanyang Realm Heart since madali niyang makikita kung saan nagsisimula ang mana patterns habang ginagamit niya ang Earth Attribute. Naisip ng ating bida na ang susi ay ang precise pattern of alterating mana levels na nagbabago habang mas lalo pang lumulubog ang kanyang kamay sa bato. Ngunit biglaan na lamang napaubo si Arthur na may kasama pang dugo. Kaya sinabihan niya si Selby na ang mukha ay klarong nag-aalala sa kanya na huwag nang magsalita pa, tatapusin na lamang nila ito. Tugon ni Selby na alam niya, hindi makikinig si Arthur sa sasabihin niya. Tatapusin na lamang nila ang misyon na ito pagkatapos magpahinga. Kaya na pa exactly ang ating bida habang palalim ng palalim ang kanyang kamay at kailangan daw niyang hulaan ng mana patterns na hindi na gumagamit ng Realm Heart. Nandilat ang mga mata ni Arthur nang na-realize na parang nakuha niya na ang lahat ng patterns at patuloy itong kumonekta na hindi man lang niya ginagamitan ng Realm Heart. At maya-maya biglang nagbukas ang isang lagusan kaya napawikan na lamang si Arthur kay Selby na sigurado siyang hindi man lang naiisip ng mga dragon na gamitin ng Realm Heart para sa mga bagay na ganito. Na para bang nire-rage bait niya itong si Selby. Kaya sinabi na lamang ni Selby na nahihiya talaga siyang tinatawag niyang papa itong si Arthur. Uwi ka ng ating bita na ako naman ang nag-hatch sa'yo ah. Nagsuggest si Arthur na sumakay si Selby sa balikat niya dahil gagamit siya ng Mirage Walk upang hindi matitik ng kalaban. Kaya habang napadukong naglalakad, umaapaw lang naman ang itim na aura sa katawan ni Arthur. Napasilip ang dalawa at gulat na gulat nga sila sa kanilang nakita dahil isang malawak na mining ang napasukan nila at ang lugar na ito ay parang ilang dekada ng tinatarbahuan ng mga dwarves sa sobrang laki at lawak ng lugar, ngunit hindi yan ang ikinagulat ng ating mga bida mga lods dahil ang nasaksihan nila ay talagang totoong nakipagsabuatan ng mga dwarves sa mga alakrayan. Kaya napawikan na lamang itong si Selby na tama nga talagang hinala ni Arthur. Nakikipagtulungan ng mga dwarves sa mga alakrayan. May dalawang alakrayan soldier na naglalakad papunta sa kinaroroonan nila Arthur. Nawika pa nitong wala daw siyang tiwala sa mga dwarves at napatanong sa kasama kung kailan sila makakauwi sa alakraya. Kaya napawika ang kasama nito. Napaulit-ulit daw itong nagtatanong ng ganyan. Mag-focus na lamang sila sa trabaho nila at sa achievement pagkatapos ng digmaan. Posible pang matulungan nila ang kanilang mga kadugo na makalabas sa kanilang munting kubo na tinatawag nilang tahanan. May napansin ng isang alakrayan na parang may butas sa gilid ng pader kaya sinubukan niya itong silipin habang sina Arthur at Selby ay ginawa na ang lahat nilang makakaya para lang hindi mahuli. Bigla siyang tinawag ng kanyang kasamahan na Gret Vretra Asgir. Bakit sobrang tagal mo dyan? Kaya nagmadali na lamang siyang sumunod. Bumalik si Arthur sa pagsilip sa butas at napatanong siya sa kanyang isipan sa pagbanggit ng mga salita ng mga alakrayan patungkol sa kadugo at sa Great Vretra.
mga salitang hindi pamilyar sa kanya. Ngunit the way magsalita ang mga Alacraean ay kapareho lang naman sa mga taga-Dikatin, kahit ang dalawang kontinente walang kontak sa isa't isa. Paliwanag ni Selvi na sinabi sa kanya ng kanyang grandfather Endrat na ito ay dahil sa Ashura intervention, ilang siglo nang nakalipas, noong ang Vretra ay kasali pa sa 8th Great of Ashuras. Nagpapadala daw sila ng mga representatives upang secretly na maging advance ang Dikatin at Alacraya. Tugon naman ni Arthur na parang ito nga yung panahon nung ibinigay ng mga Ashura ang 6 na artifacts sa Dikatin. Kaya napa-agree nga dito si Selvi dahil apparently nagsimula na ang mga Ashura matagal pa bago noon at ang artifact ay isa sa mga nagbibigay ng malaking pagbabago sa dalawang kontinente na ginawa ng mga Ashura upang hindi maubos sa mga lesser being. Tugon ni Arthur na parang gano'n na nga, medyo nakakatakot mang isipin na kailangan pa ang mga deity para tulungan ng mga tao upang umunlad at mabuhay. At mukhang sapat na ang mga nakikita nila dito kaya kailangan na nilang umalis dito. Habang naglalakad pabalik, biglang narinig ni Arthur na sumigaw ang mga Alacraean upang magkaroon ng formation line at pumosisyon dahil dadating na daw siya. Kaya na-curious ang ating bida kung sino kaya ang tinutukoy ng mga ito ang dumating. Nakita ni Arthur na lumuhod at dumapa talaga ang mga Alacraean para salubungin ng isang nilalang. At nang ito nga ay umapak, ipinakita ang mga paa na naka-high heel at ang napakahaba nitong dalawang sungay sa noo at ang silhouette dito sa panel na ito mga lods ay parang si Imo nakakarating lang at kakalabas lang ng gate. At ito nga isang napakagandang babae at sobrang sexy kahit napaka-formal pa at napaka-elegante ng kasuotan niya. Makikita mo talaga na siya ay naiiba sa babaeng retainer na nakalaban ni Arthur at tinatawag nga siya ng mga Alacraean soldier na Lady Sight. Sinabi ni Arthur sa kanyang sarili na matapos niyang talunin ng isang retainer, akala niya talaga na handa na siya para harapin ng isang Sight. Napatanong ang Sight kung nasaan si Selrit, kaya kaagad sumagot ang Alacraean soldier na si Commander Selrit ay kasalukuyang nakastation ngayon sa northern coast ng Sapin at naghihintay lang daw ito na dumating ang Lady Sight para umatake. Dagdag pa ni Arthur habang minamasdan ang mga pangyayari na despite sa pagsospetsya niya na tatraido rin sila ng mga dwarves, confident siya na manalo sila sa digmaang ito. Napatanong ang Alacraean soldier kung ano daw ang gagawin ng bagong Sight. Inutusan kasi siya na dalhin niya ito kay Commander Otto. Ngunit napatugon si Lady Sight na hindi pa daw ito handa at tinatrabaho pa ni Mildred Viesa upang ito ay paghandain. Wika ni Arthur na napansin niyang si Selvi ay parang napako sa tigas nung nakita ang Sight at hindi niya ito masisisi dahil sa likod ng munting pangangatawan na napaka-demeanor at mayroong malamaharlikang tindig ay mayroon itong napakalalim na hindi masisid na lakas na parang pakiramdam niya parang isa lang siyang insektong nakatitig sa isang bagyong paparating. Subalit mas lalong nandilat ang mga mata ng dalawa nating mga bida mga lods dahil bigla lang namang napatitig sa kanila ang Sight na may hindi matatawarang glazing habang umaapaw ang pinipigilang aura. Kaya napauwi ka na lamang si Arthur na nakaramdam daw siya ngayon ng kawalan ng pag-asa habang si Selvi napasabing, Arthur, parang nakikita niya ata tayo. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!